Network Entertainment. One, two, three. Yeah, welcome everyone sa panibagong episode ng Machong Chismisan. Kasama niyo pa rin po Makoy Pare, your showbiz bro, yung corporate slave at ang yung resident macho next door. At kasama pa rin po natin yung ang inyong ano nangyari sa akin? Kasama pa rin natin ang inyong pinakamabangis, pinakamalakas, si Tito P. Tito P or Teke Tito. Ilang taon mo nang ginagawa yan? Alam mo Tito P, kung nakikita lang ngayon ng mga nakikinig sa atin yung kalagayan mo. For someone na Teke Tito, ikaw yung binugbog ng ka-cyberbobuhan ngayong araw na to. Ha? Hindi Para to dun sa ka-cyberbobuhan. Una sa lahat, Ano? nagpalit lang ako ng laptop. Yung problema nagpalit talaga ka ng ng camera ng Pero yun nga kung original na Teke Tito ka, di ba? Dapat naayos mo na yan kagad bago yung episode. Hindi siya it's a tool problem. It's not a me problem. Sige, syempre, sisisihin mo yung tools mo kaysa yung skills mo. Anyways, Tito P, alam mo naman yung nangyayari ngayon sa Pilipinas, di ba? Kagulo tayo ngayon and sobrang negative ng connotation ngayon sa mga nepo babies. Agree ka ba sa akin doon, Tito P? Legit. Kasi sila yung hot topic ngayon eh. Sino nga yung mga maiinit na nepo babies na binugbog ng internet nitong nakaraan? Yung anak ni Saldi ko, isa sa mga Ngayon, mainit yung pinaka-OG na nepo baby. OG ng nepo baby, si BBM, saka yung kapatid niya, nag-aaway sila ngayon, kahapon. Pero, alam mo naman dito sa Machong Chismisan, napakahilig nating bumali sa norm, di ba? So, sasakyan natin yung nepo baby bandwagon na yan. Pero, gusto ko namang ipakita natin dito sa Machong Chismisan, yung other side ng pagiging nepo baby. Kasi ang iniisip ng iba pag nepo baby ka, it's a negative thing eh. Pero some people actually do good na nung pagiging nepo baby nila. Saka explain natin kung ano yung pagiging nepo baby. So, in celebration of us guesting one of my childhood heroes, Tito P, alam mo yan, isa sa mga childhood heroes ko, si Brad Pitt. Gusto ko nga yung sinolo mo eh. Your lang eh, no? Sinabi ko na dati na ang childhood hero ko dati, isa sa mga biggest childhood hero ko is si Brad Pitt. Nag-guest natin siya 4 years ago, exactly 4 years ago today. What a fitting, sobrang fitting na ang i-guest natin is yung nepo baby na galing kay Brad Pitt. At isa sa mga pinakabagong podcaster ngayon sa Pilipinas, the very beautiful Miss Jerry Lee Salvador. Hi Miss Jerry Lee. Hello! Wow, napakaganda naman po ng intro. Pero hindi ko sure kung maganda or ma-hurt ba ako or ano. Pero explain muna natin kasi po. Hello po, ako po si Jerry Lee nga pala, ang nepo baby na anak ni Brad Pitt. Pero nepo baby po dahil anak po ako ng sikat na artista. Ganon. Hindi po ng mga kurakot na corrupt na officials natin. Exactly. Hindi kasi, ang problema kasi, lalo na doon sa mga kabataan sa mga kabataan ngayon, alam mo tito ka na talaga pag ginagamit mo na yung mga kabataan ngayon. Pero hindi nila alam na yung nepotismo, may dalawang mukha yung nepotismo. Yun nga, yung sumampal sa atin ngayon, yung mukha ng nepotismo na nangungurakot. Pero may mga nepo baby rin naman na magaganda. Which pag-uusapan natin later on. Pero para dun sa mga hindi nakakakilala kay Jerry Lee, we just want to introduce you guys. Alam naman natin, ang Machong Chismisan, sobrang advocate yan ng pagpasok ng mga bagong podcasters sa podcasting world. Dahil napakalaki nitong space na to. Si Jerry Lee, siya yung host ng Pillow Talk Podcast. Jerry Lee, pwede bang kwentuhan mo muna kami kung ano yung Pillow Talk Podcast para masilip naman ng mga Machong Chismisan pagkatapos nilang pakinggan tong episode na to? Yes, thank you po sa pag-mention ng podcast namin. So, The Pillow Talk is a podcast kung saan nasa kama kami, tapos in-interview ko yung mga guests, mostly mga comedians, actors, ganyan, and mga content creators, ganon. So, pinag-usapan namin yung buhay nila. Saan pa nag-came about yung concept dun sa Pillow Talk? Actually po, ako yung nag-suggest nito sa
management namin. Because technically, ang dami po kasi may akala na sa akin yung pillow talk, na ako lang yung Okay. gumagawa nun. Pero actually, I was hired by a marketing agency. So, nag-audition ako for that role. Nag-send ako ng email, ganyan. Tapos, in-interview nila ako. Tapos, thankfully, I was hired out of the hundreds of people na nag-send din ng email. And Okay. nung time na yon, nung nag-start na siya, nagtatanong sila kung ano ba yung pwedeng concept, ganyan. Kasi actually, wala din silang in mind. Alam. Basta gusto lang nila gumawa ng podcast. Tapos, Okay. nung sabi ko, meron akong naisip kasi during pandemic, me and my best friends, so tatlo kami magbe-best friends, every night, like halos every night, nag-uusap kami bago matulog. And then, sabi ko, what if gumawa tayo ng parang Bigo Live, ganyan, or basta i-record natin yung mga usapan Okay. natin. Kasi parang, syempre nung time na yon, ang dami namin mga realizations in life, syempre pandemic, ang dami mo naiisip, mga ganyan. So, sabi ko, sige, gagawa ako ng design, ganyan, the pillow talk. Tapos, ayun, ginawa namin siya ng friends ko. Siguro mga nakadalawang episode lang kami. Kasi ako lang talaga yung actor sa kanila. Ako lang talaga yung pinaka-extrovert sa kanilang tatlo. So, hindi naman masyadong gamay. Pero, the idea was already created. Tapos, nung nakast ako for being the host of the podcast, sinadjust ko sa kanila. And then, thankfully, sabi nila, oh sige, gawin natin yan. Meron kaming mga matters dito kasi marketing agency sila and may mga natutulog sa nila parang 24/7 kasi yung yung office nila. So, laging may tao doon, minsan na natutulog. Okay. Kaya sabi nila, sige, set up natin yung mattress. Tapos, nag-shopping lang kami ng duvet, ganyan, ng pillow sheets. Tapos, ayun na, nasimulan na namin. And then, unti-unti, paisa-isa, ko-contact ng guests. And then, ayun, research before the guest arrives. And then, ayun, the Pillow Talk was created. And now, So, we've been So ibig mo running for sabihin like- yung set ng Pillow Talk talagang legit na may natutulog doon pag walang gumagamit ng set. hindi na ata ngayon. Okay. Kasi baka na may siya, laway na ginawa yun pag gagamitin nyo. Yeah. Hindi ko lang din sure kung baka natutulog sila doon pag wala kaming shoot doon. Pero sa pagkakaalam ko, hindi naman na. Kasi syempre for sanitation purposes. Ay, nako. Pero natanong mo rin ba sila kung naging factor yung pagiging anak mo ni Isko Salvador para ma-hire ka doon? Or nalinaw mo naman sa kanila na you were hired based on your own credits? I think it was a mix of both. Kasi din, na-mention ko din syempre during the interview and nalaman na rin na ata nila before pa nila ako kausapin kasi ni-research din nila ako, ganyan. And so it was a bit of that. And also, yung experience ko na rin beforehand. Kasi I've been vlogging for 5 years na. During nung time na yon, pero nag-stop ako. And I've been an actor for mga 6 years na rin nung time na yon. So, meron na rin talaga akong experiences in terms of, vlogging, ganyan, and being in front of the camera. So, nakadagdag na yun naman sa credentials ko, bukod sa pagiging Nepo baby. Tito P, kwento ko lang sa'yo, ha? Napanood ko to si Jerry Lee a few years ago. Nag-guest pa to sa Wawawi kasama yung tatay niya. Masaya ba mag-guest sa Wawawi, Jerry Lee? Yes, nakakakaba, pero masaya. Grabe kasi yung feeling na syempre pinapanood mo lang sa TV tapos biglang pag nandun ka na, kasama mo na si Kuya Will, ganyan. Iba yung pakiramdam. Nakakatuwa din na, I was there with my dad. Parang I got to work with him. Hindi madalas yun nangyayari. And nakakaaliw din kasi pareho kami actually very quiet before sumampa sa stage. Parang nag-internalize kami pareho. So nakita ko yun na pareho pala kami ng tatay ko talaga. Pagdating sa ganun. Ayun.
Actually, ang ganda nga na sinimulan mo na nagkwento ka tungkol sa dad mo. Kasi, hindi ko alam kung growing up, alam mo yung impact ng tatay mo sa Philippine pop culture. Pero yun nga, katulad nga ng sabi ko, ako sobrang big fan ko ni Brad Pitt, lalo na sa growing up. Isa sa mga paborito kong ginawa niya is yung Munggo sa John and Marcia, saka yung speech niya nung burol ni Dolphy, na isa sa mga pinaka-viral thing. Burol Ikaw, ni Dolphy. sa burol ni Dolphy. Paano gusto naman namin makilala si Brad Pitt. Paano naman siya bilang father? O palabiro din ba siya sa bahay? Ganon din ba siya kakulit sa bahay? O yun nga, katulad ng sabi mo, tahimik lang ba siya? Yeah, actually, sobrang tahimik niya sa bahay. Lagi siyang nag-iisip. I think very common din yun sa mga comedians na yung talagang, lalo na yung mga scriptwriters, kasi lagi sila nag-iisip talaga kung paano mapatawa yung mga tao, paano gumawa ng script, ganyan, na nakakatawa. Kasi sobrang daming brain cells ang kailangan para magawa yun. So, tahimik lang siya. Pero, pag meron siyang naisip na joke, talagang sasabihin niya sa amin, and matatawa din naman talaga kami kasi sobrang nakakatawa din naman talaga siya. Actually, kahit ilang beses na namin mapanood yung mga shows niya, tawa pa rin kami ng tawa. Kasi talagang kung paano niya ibato, tsaka yung mga improv din niya, every show, iba-iba din talaga. Depende sa kung sino yung nanonood, kung sino yung mga kabanter niya. So, ayun. Pero very quiet siya at home. And madalang magalit. Pero pag nagalit, intense. Ganon. Okay. Okay. Out of curiosity lang, hindi ka ba na kasi karamihan, 'di ba, na i-influence sila ng mga parents nila dun sa magiging magiging career nila in the future. Ikaw ba naisipan mo na pumasok sa comedy, do stand-up, or magsulat para sa mga gag Writing. shows, writing? For me, kasi hindi ako naturally funny, I would say. So, I think medyo Okay. naging blessing in disguise din yun. Kasi ang hirap din sundan ng yapak niya. Parang ayoko nang Naman. gawin yun. Oh. Parang, bakit ko gagawin yun sa sarili ko? So, medyo Torture, no? thankfully din naman, like, mas natural sa akin na maging aktor. So, mas Okay. more into acting yung napuntahan ko. Kasi so, nung nag-college ako, Com Arts yung kinuha ko. And then, hindi ko pa alam nung time na yun kung saan ba ako mapapadpad sa Com Arts. Pero basta alam ko yun yung gusto kong aralin. Tapos, nung nandun na ako, since Com Arts yun, lahat na experience namin from journalism, advertising, TV, film, theater, ganyan. So, yung nagustuhan ko doon sa mga napag-aralan namin is yung TV, film, tsaka theater. So, alam Okay. ko na pag-graduate ko, yun yung gusto kong mas pag-focusan. Pero nung naging, yung internship ko was with Star Cinema. Tapos, Okay. it was for promotion. Advertising promotion yung napuntahan ko. So, nakakatuwa na na-experience ko yun na makausap ko yung mga tao in that field, ganon. Tapos na-experience ko yung mga, yung film screening sa mga movies nila. Okay. And then, Okay. nakasama ko dun sa mga sa mga pamigay nila ng posters sa mall shows, ganyan. Sila Enrique Hill yung kasama namin noon. Okay. Ian Veneracion, ganyan. So, yun, natuwa naman ako sa experience, pero doon ko na-realize na since promotion yun, sabi ko, mas gusto ko to be a part of the film mismo. So, yung during ng process. Kaya after ko gumraduate, doon, nagsimula na akong mag-acting, ganyan, sumali sa theater, tapos nagpo-prod din ako minsan, so I have experiences with being a production manager, assistant director, directing na din. So, all around din talaga. Ayun. So, dun Pero- din,
nagre-revolve. Dun rin, ikaw sa industriya nagre-revolve, pero hindi limited sa comedy, which is good. Yes. Ngayon ko lang na-realize na ang swerte mo pala pag, halimbawa, ikaw, anak ka ni Brad Pitt, tapos hindi ka lalaki. So, medyo nalilihis yung ano mo eh. Yung, kumbaga, pwede mong gawin yung sarili mong bagay. Iba yung Unlike- mold. Oo. Hindi masyadong i-expect sa kanya ng tao na ikaw ang susunod na Brad Pitt. So, malas pa Oo. siguro niya kung meron pa siyang Yeah. nunal dito na buhay sa baba niya. No? Kamukha niya si Brad Pitt. No? Oo eh. Yun ang ano doon. Pero, Jerry Lee, ikaw, ilang taon ka nung kaputukan ni Brad Pitt, yung dating doon face niya, ilang taon ka nun? Okay, so yung Bubble Gang, kaedad ko. So, Okay. 30 years old na ako ngayon. So, nung nagsimula yung Bubble Gang, literal, September 1 birthday ko. September talaga yung anniversary nila. So, siguro lucky charm na din, wow, na nung nag-start yun doon din ako pinanganak. So, thankfully din. I think kahit yung mga kapatid ko, kasi dalawang younger brothers meron ako. And naging lucky din yung mga times kung kailan sila pinanganak. Parang nagkakotse kami, tapos nagkaroon kami ng pangalawang kotse, gano'n. Nung pinanganak yung pangatlo na, ganyan. So, ayun. Pero ibig sabihin parang, since, yun nga, sinasabi mo ganun, kasi kung tama yung tanda ko, kung kaedad mo yung Bubble Gang, lumabas yung dating doon, mga 5 years after opening yun, or mga 6 years. So, batang-bata ka pa. So, hindi mo masyadong naarok or hindi mo masyado nanamnam kung gaano kalaki yung nagawa ng tatay mo doon gaano kalaking kaguluhan yung ginawa ng dating doon sa Pilipinas during that time. Kumbaga, he was just dad to you during that time. Parang ganun ba? Yeah, nung time na yon, ang alam ko lang, parang may times kasi na kasama kami pag nag-show siya. Kasi syempre, sobrang bata ko pa, kasama yung nanay ko, tapos kasama din ako. So, baby pa talaga ako pagka meron siyang shows sa ibang probinsya. Tapos nakapunta rin kami sa Hong Kong noon dahil doon. Kaya late din ako nag-aral. Parang 5 years old na ako nag-nursery. Kasi yung time na yon yun nga yung parang peak ng career niya. So for me, hindi ko alam na ganun pala yung nangyayari. Parang, syempre, kalad-karin lang ako kasi baby pa naman ako. Oo. So yun, hindi ko talaga alam. Pero ayun, ganun lang. Sumasama lang ako. Tapos, ayun, ang dami lang din tao na nakakasalamuha. Kaya nung time na yon, hindi pa ako shy. Tapos naging shy na lang ako eventually. Kasi siguro na-overwhelmed na rin ako sa dami ng tao. Lagi na na-expose. So yun, ganun yung childhood ko. Pero ano yung feeling mo? Pero, Anong feeling mo tuwing nakakakuha ka nakakarinig ka ng mga tao na lumalapit sa dad mo, or yun nga katulad nung sa akin na nagde-declare na isa sa mga childhood heroes nila si Brad Pitt. Sobrang nakaka-proud ba, or ano yung nararamdaman ng isang tao na ganun? Yeah, sobrang nakaka-proud syempre. Gaya din ang sabi ko sa Wawa Win noon, na yung feeling na ang daming napapasayang tao ng tatay mo. Sobrang fulfilling nun for me din as a daughter. Kasi parang, 'di ba, ang sarap ng feeling na yung trabaho ng tatay mo is magpasaya ng iba. Nakakatuwa yun. And growing up din, siguro hindi ko lang din kasi alam na syempre hindi ko naman mako-compare yung life ko sa life ng iba. Parang for me yun lang kasi yung normal na nakikita ko din yung mga prod, ganyan, nakakasama din ako sa mga shoot nung sobrang bata pa. Pero eventually, hindi na rin nakasama nung nag-start ng pumasok sa school. Parang normal life na talaga kami. And yung dad ko, hindi rin kasi siya sumasama sa amin pag lumalabas ng bahay masyado. Pag magmo-mall kami ng mom ko, ng brothers ko, hindi na masyado kasi, ayun, actually introvert yung tatay ko. So ayaw niya din masyado nung dinudumog siya ng tao.
Ganyan, yung sobrang Ah, dami magpapapicture. So, hindi na lang siya sumasama sa amin pag nagmo-mall, gano'n. mm. Mm. Kaya ano, Hanggang growing ngayon ba up talaga, dumog pa rin? laging siya oo, hanggang ngayon. Yung Grabe. dad ko, siya yung laging maghahatid sa'min papunta sa mall, ganyan. So, siya yung driver namin talaga. Ta's yun, dun namin maririnig yung mga jokes niya, yung ano, mga kakulitan niya while on the way dun sa mall, tsaka susunduin niya din kami pauwi, ganyan. So out of curiosity, kayo yung ginagawang litmus test ng dad mo para sa mga materials niya? Maraming beses, yes. Actually, yung eulogy ni Dolphy, sinulat niya talaga yon sa ano, Sa sa Meralco. bill ng Meralco. Tapos, sinabi niya talaga sa amin. Tapos parang, yung tingin lang namin, parang, ha? Okay, ganon. Hindi namin in-expect na ganon siya magbo-blow up. Na Okay. Mm. grabe ka-intense yung magagawa pala nun. And yung, actually, very kabado din ng tatay ko talaga right before Okay. something na that big. So, kahit na hindi sobrang laki, pero kinakabahan pa rin talaga siya. Mm. Even until now, ganun pa din. Pero tahimik lang siya, yun nga, ini-internalize niya lang. Pero talagang as a kabado person din siya. Kaya nung time na yun, tinatry out niya din. Kahit kunyari sa backstage, Mm. kunyari sa pencil box, backstage, Oo. kasama yung mga ano, mga cast nun, parang itatry niya Mm. na sa akin or sa ibang tao dun sa backstage para makita niya din kung matatawa ba sila. Para alam niya Mm. kung babato niya ba yun in front of a wider audience, ganon. So Oo, talagang papakawalan. ang difference Sige, balik. niyong mag-ama is si Brad Pitt is more of kasi alam ko nabanggit niya sa mga interviews talaga na kaya mas gusto niya maging writer, hindi siya komportable sa harap ng camera. And Yes. napansin ko, ikaw yung kabaliktaran ng dad mo na ikaw naman yung tipong mas gusto mo namang ikaw yung nakaharap sa camera. Actually, both. Gusto ko in front and behind the camera. So as prod and also actor. Pero yung sa akin nga, iba-ibang genre like drama, I do rom-com din, comedy din, ganyan. So I would say yes to both. Yung tatay ko talaga, hindi niya pinili to be in front of the camera. Parang pinilit lang talaga siya. Pero ako, Mm. gusto ko talaga na, yeah, in front of the cam din. Kasi nagustuhan ko nga rin, na-realize ko nung college na I liked acting. Kasi nag-theater din ako noon na Hmm. org nung college. Tapos bukod doon, naging officer din ako, ganyan. So, nagustuhan ko din yung part na pag-organize ng mga events, ganyan. So, talagang all around. Kaya actually ngayon, bukod sa nagpo-prod ako outside, parang minsan tinutulungan ko rin yung dad ko sa mga shows niya online, kunyari Hmm. ganyan. Or minsan pagkasama ako sa shows niya, parang ako na rin yung road manager ng tatay ko, ganyan. Naka-work ko na rin ng dad ko for a production na nag um, production manager din ako, ganyan. So talagang Ikaw ba all may pasimuno around. nung So I, parang Brad Pitt? yung dad ko kasi hindi siya hindi. Siya yung nag-isip nun. Pero yung mga online Zoom shows niya during pandemic, ako yung nag-asikaso nung mga Hmm. ano nun, nung lahat ng logistics, ganyan. Pati yung Sayang pagkuha yun. ng Bakit hindi niyo tinuloy sponsors, yun? ganun, pag-contact. Ayun nga kasi mahirap din yung editing. Kasi kung mag-hire kami, magbabayad pa and everything, eh, sobrang ako naman, nahirapan ako sa editing. Like, nung mention ko nga, nag-vlog ako for 5 years. Mm. Tapos, ako lahat. So, sa mga Hmm. gusto ring makita yung vlog ko, so Jerry Lee Salvador yon sa YouTube. Pero 5 years ago, 5 years kong ginawa yun, pero I stopped na ngayon. Pero you could still watch it if you want. Basically, journey yon ng life ko for those 5 years. Nung nagsisimula pa lang ako maging actor. So, yung mga lahat ng auditions na pinuntahan ko,
yung mga shoots na naging part ako, ganyan. And yung mga travels namin ng family, nandun din. So, ayun, nung nagpo-vlog ako for 5 years, medyo napagod na ako kasi yun nga, ako yung in front of the cam, ako yung behind the cam, editing for like 6 to 8 hours every day. Wow. So, ang hirap talaga. Kaya, actually, iniyakan ko pa to nung sabi ko, titigil na ba ako mag-vlog? Tapos, nag-hiking pa ako sa bundok, ganong level. And, parang talagang meditate, ganon, na sabi ko, hala, titigil na ba ako? Parang 5 taon na yung talagang ginugol ko dito, pinaghirapan ko to, ititigil ko ba? Tapos nung na-realize ko, na sabi ko, pwede naman akong mag-pause lang. It doesn't need to stop. So, pwede naman, Tama ano naman. lang, parang mag-pause and then ituloy ko siya eventually. Kaya thankful din ako na eto na, yung podcast nga, going back to the Pillow Talk, na meron ng team with me. So, very small team lang kami. Literal 3 lang kami. May editor, merong tumutulong sa writing, and siya yung taga-hawak ng idiot board para sa mga sa mga topics namin. Shout out kay Sir Neil and Sir Norby. And sa HR team, may HR team kami, and yung mga sa utility, sila yung nag-help with the preparations for the podcast. So, ayun, thankful na ako na meron ng ibang editor. Doon, ako na lang yung gumagawa ng questions and nag-host ng podcast. So, yun ang naging journey ko so far. Actually, ang ganda na nabanggit mo yung tungkol nga doon sa acting journey mo. Gusto ko naman tanungin, balik tayo doon sa pagiging Nepo baby mo. In any time during the time na, yun nga, tinatry mong magpasok sa showbiz industry and anything, trinay mo bang gamitin yung Nepo card mo? Yung naging advantage mo ba siya in any way? Kasi para sa akin, I'm a believer na kung nandyan yan, you could use it to your advantage. Kasi hindi naman lahat nabibigyan ng pagkakataon na maging anak ng isang tao na may contact sa industry na gusto mong pasukin. Pero ikaw ba, trinay mo siyang, were you on the side na inactivate mo siya or itinatago mo siya? Oo. Okay, very good question. Thank you for that. And interesting din yung story niyan kasi tinry ko talaga na iwasan na gamitin yung tatay ko. Okay. So gusto ko talaga ma-prove to people and to myself na kaya ko tong gawin without him. Okay. And if magamit ko man yung name card ng tatay ko, gusto ko na kaya kong ma-prove na I have the talent, I have the experience backed behind me. So, okay, balikan natin yung nung intern ako sa Star Cinema. Actually, nung time na yon, hirap na hirap akong makakuha ng internship. Pero I was really hoping na makapasok sa Star Cinema. Pero nung time na wala pang nag-reply sa akin, sinabihan ko na yung tatay ko na di, pwede bang tulungan mo ko kasi wala pa rin tumatanggap sa akin, malapit na yung deadline, ganyan. So, ayun, nagpatulong ako. Pero, hindi rin natuloy yung iba kasi natanggap din ako sa Star Cinema. Without his help, ako talaga yung nag-send ng email and everything. So, meant to be pa rin talaga na okay, ako pa rin talaga gumawa nito. Pero may times na parang kahit nung sa acting journey ko, kasi freelance ako. So after college, nag-freelance na ako and sobrang hirap nun na pupunta ako sa Makati halos everyday para mag-audition sa mga agencies. Nagsisend ako ng email halos everyday din para lang makakuha ng mga acting gigs, ganyan. Nagsimula ako, fun fact, sa MMFF for 500 pesos as a passerby sa movie ni Vic Soto, ni Bossing. Wow. Pero hindi ako nagpakilala kung sino ako. Okay. Tapos, passerby ako sa parang karinderya. Walang linya, Natandaan mo yung walang exact movie?
Tapos sabi ko, I can do so much better than this. I can offer so much more than this. Pero gusto ko talagang ma-experience to start from the... Hindi ko na maalala yung title. Hindi ko siya napanood. So hindi ko nakita kung paano ako naglakad. Or Pero, baka naman, hindi ka ba mga naputol? 2018 Baka ata naputol yun. ka. So, hindi ko na sure kung alin yun mismo. Basta kung makita nyo man, pakitag na lang kami. Hindi ko rin sure. Dahil tayo dyan. Pero, Jerry, good thing na sinabi mo yung tungkol doon sa So, 500 yun. Ganun pesos. talaga ako nagsimula. Talagang started from the bottom, now we're here kind of situation. After nun, yun, na-experience ko pa nga na, yes. So, yun, good thing na nasabi mo yung tungkol doon sa 500 Mhm. pesos. Naku-curious lang ako kasi bilang isang anak ni Brad Pitt, Sorry, and naglag. yun nga, bilang isang anak ni Brad Pitt, and yun nga, na-experience mo na yung growing up years mo, is yun yung peak Brad Pitt, which I think yun yung time na pumapaldo siya ng pera. Magkano ang baon ng isang anak ng isang Brad Pitt growing up? Grade school and high school and college. Naku-curious lang ako. Kasi ako laking 150 ako nung college. Grade school 50, high school 100 eh. Bigyan mo kami ng idea, magkano ang baon ng isang anak ni Brad Pitt na Nepo baby? Ang sobrang baba lang. Kasi nung bata pa ako, parang mga grade school, may baon ako. Tapos, nung una nga wala pang pera eh. Tapos, binibigyan ako ng 50 pesos ata. So, para lang pag meron akong extra na gustong bilhin, may 50 pesos na onte. Pero may food pa talaga ako. Tapos, eventually, parang naging 100. Nung high school ata, parang mga 500. Tapos nung college, parang 1K per week. So, mababa lang talaga. Hindi naman sobrang laki. Nagulat ako, Tito P, dun sa sinabi niyang 1,000. Nakala ko 1,000 pesos a day. 1,000 pesos a week naman pala. Gusto ko na sana maging... Papampun na sana ako kay Brad Pitt kung 1,000 a day. Grabe. Pero Jerry Lee, yung next question ko sa'yo, kasi ito yung next part ng interview natin. Kasi nga, dito natin napatunayan doon sa mga sagot niya na pinaghirapan niya talaga lahat nung narating niya ngayon. And again ako Tito P, hindi ko masisisi si Jerry Lee kung may instances na i-activate niya yung Isko Salvador card. Kasi kung ako, ang tatay ko, isang sikat na artista at gusto kong pumasok sa show business, sigurado ko gagamitin ko yun. Kasi nga yung tatay ko sa businesses, pag may mga racket akong gustong pasukan nung buhay pa siya, definitely ginagamit yun. So, ang makasabi ko lang, you can maximize whatever your resources are. Parang ganun lang naman yun. Pero yun nga, si Jerry Lee, ang maganda kay Jerry Lee, ginamit niya yung resources niya in special instances lang. Hindi yung tipong hardcore na gusto ko pumasok sa industry, daddy, ipasok mo ako dyan and everything. Pero di ba sa showbiz ngayon, madami, actually hindi lang sa showbiz anywhere in the world, anywhere, any line, madami pa ring mga Nepo baby na hindi sila negative. So, yun yung gusto ko naman na pag-usapan nating topic dito, P. Kasi, ang mainit ngayon, Jerry Lee, napanood mo ba yung laban ng anak ni Pacquiao? Yung kay Eman? Oo, si Eman. Si Eman Bacosa, yung gwapo, si Piolo Pacquiao, di ba? Parang... Yeah, Piolo Pacquiao. No. Recently kasi nakita ko yung mga interviews niya. Na-interview siya ni Jessica Soho, na-interview siya ni... Kanina lang, bago tayo nag-start ng recording natin, nakita ko yung interview niya with Boy Abon. Boy. Oh, parang sobrang good boy ni Eman, no? Na parang sobrang napakabait na bata. Agree. Parang pinalaki ng tama, ganon. Oo. Kayo, sino ba sa tingin niyo pa yung ibang Nepo baby na parang lovable? Ako yun yung unang entry ko sa mga Nepo babies na lovable, si Eman Bacosa. Parang, alam mo yun, parang ang dami niyang pinagdaanan na hardship, tapos siguro yun yung nag-mold sa kanya. Kasi, nothing against dun sa dalawang anak ni Pacquiao na lalaki, parang hindi masyado lovable yung itsura nila. Pwede ko sabihin siguro mabait sila, hinuhusgahan ko lang sila, pero parang hindi sila masyado lovable compared to Eman.
Ikaw, Tito P or Jerry Lee, Hindi. meron ba kayong mga ibang Nepo baby na naiisip na lovable naman? Ako si Miss Kyla Estrada, tsaka si Atasha Mulak, sobrang lovable din. Ay, si Atasha, sobrang lovable niya. Ang nakakatawa lang kay Kyla, di ba parang sobrang negative kasi nung dating nung tatay niya sa iba. Again, inuhusgahan ko lang from afar. Pero kasi di ba, ang tingin ng tao sa tatay niya parang si babaero, si ganito, si ganyan. Pero si Kyla parang napaka-prim and proper nung batang babae na yun. No? True. Parang, siguro, ewan ko din, hindi ko pa rin siya kilala. Sana maging guest din namin siya sa podcast or maging friends kami eventually or maka-work ko siya. Pero siguro din na parang kung ganun yung dad niya, baka pinili niya din na, to be like the opposite, ganun. Or to be an even better person, ganyan. Or baka yung sa mom din, ganun. So, hindi natin sure. We'll see. We might find out eventually. Ang ganda nun. Ang ganda. Hindi, pero, ayun, agree ako doon. Tapos, sobrang agree din ako. Si Atasha naman, sobrang sobrang she lights up the room. Parang ganun yung dating. Parang pag pinapanood mo siya sa Itbulaga, parang sobrang sobrang energetic niya, sobrang bubbly nung personality niya na parang pinaghalong tatay niya sa kananay niya yung dating. Yun yung nakikita ko kay Atasha. True. Agree. Ikaw, Tito P, meron din akong friend Go, Jerry, go. naka-work din si Atasha. So, parang yung kakulitan niya sa, like, on-cam, mas intense pa yung kakulitan niya behind the camera. As in, sobrang daldal niya daw talaga and sobrang kulit. So, ganun talaga daw siya as a person. So, ayun. Okay. Sorry, Tito P, baka meron kang Hindi, ako lang. Hindi yung sa akin si Trisha Robredo noong time na naging courtside reporter siya for UAAP. Wait, by the way, congratulations kay Trisha, 'di ba, na na siya? Na ano tawag doon? Na engaged na siya. Engaged, oo. Oh, lagi pa namang nakikinig si Trisha ng Machong Chismisan podcast, Tito P, 'di ba? Wow, hello. Asa. Malay ba niya kung sino kami? Pero 'di ba? Malay mo. Sa loob nun, putang ina, sino itong mga hinayupak na ito, masyadong assuming. Pero, sorry, natawa ako doon. Hindi ko expect. Pero diba, ito, hindi naman sa pagiging, kasi ako, dito kasi sa show namin, self-declared Pinklawan kami. Yung mga anak ni Lenny, parang makikita mo na ang sarap tingnan ng pamilya na yun na okay, nandiyan si Lenny sa politika. Wala nang ibang pumasok sa politika sa pamilya nila. They're all doing their own thing. Si Doc Trisha, doktor, yung isa nag-aaral sa ibang bansa, tapos yung isa pa, she's doing her own thing. Talagang parang ang ganda ng setup ng pamilya na yun. So, yun yung parang hindi gumamit ng kahit konting nepo card. Yun yung nararamdaman ko sa kanila. Anyways, ayun. Sino pa bang may naisip ko pa ba, Jerry Lee, na ibang Nepo baby na tingin mo good vibes naman? Ang naisip ko kasi yung hindi good vibes eh. Pero huwag na natin pag-usapan yun. Sige, sabihin mo yan. Sabi. Pwede rin naman yung hindi good vibes para at least alam natin kung sino iiwasan natin. Huwag na lang. Kasi yung pinag-uusapan nga namin doon sa isang episode namin. Ayoko mo pahamak. Yung pinag-usapan namin sa isang episode namin yung anak ni Saldico, di ba? Kasi recently kumanta si Saldico. Pero yung anak ni Saldico, di ba, hindi rin ganun kagandang kumanta. Mas magaling pang kumanta yung tatay niya sa kanya. So, ayun, yun yung isang anak niya. We were actually, di ba, ulitin lang natin dito pa yung hope natin para doon sa anak ni Saldico. Kasi, Jerry Lee, we were talking about, Miss Lauren Legarda. Kung natatandaan mo si Lauren Legarda, yung isang anak ni Lauren Legarda, kinall out before si Lauren Legarda nung pangit na term yung connive. Nakipag-tie up siya dun sa grupo ng BBM Sara
nung last election. Tapos kinall out siya. So we were looking for na isang anak ng politician na magko-call out ng ganun. Pero nung na-put into hot water kasi si Saldico, parang ganun yung statement na nilabas nung anak ni Saldico. Pero eventually, nung nag-investiga ang internet, napatunayan na hindi pala ganun talaga yung na-involved din yung anak ni Saldico dun sa lahat ng kalokohan nila. So, nalungkot lang kami talaga na akala namin meron ng ganun. And Tito P, ikaw, meron ka pa bang entry dyan? Ito meron akong entry. Medyo marami tong entry ko pero hindi sa akin personal to. Okay. Sige. Pero on behalf ng mga nanonood ng Viva Max, alam ko na sila ay nagpapasalamat kay DJ Durango kasi yung anak niya si Yen Durano ay nag-Viva Max. Si Jeric Rabal na dating action star. Aray ko, Tito Anak P. niya si AJ Rabal. Tito P, we were doing so good eh. Si Zara Laksamana. Sino nga yung mama ni Zara Laksamana? Kumakain niya rin. Tito P, puro di ko kilala yung mga binanggit mo eh. Hindi ko na pupuntahan yung parte na yun ng internet eh. Sige, napakalinis mo. Naging topic natin si AJ Rabal dati sa Watch and Cheese. Naging topic na ba natin? Sorry. And, So yun yung ano lang. Again, hindi siya sa akin. Sinasabi ko lang to on behalf of our listeners na nakikinig ng nanonood ng Viva Max. Most likely sila, nagpapasalamat sila sa mga Nepo babies na to. Hindi, pero yun nga, balik tayo. Para sa akin, pagdating sa entry na yan, ang ipapasok kong entry, si Jerry Lee nga. Kasi nga, hearing yung buong story niya na number one, she didn't want to capitalize on the Isko Salvador name. She tried to pave her own way naman. Pero again, yung kwento ni Jerry Lee na eventually kasi talaga babaksak ka sa paglapit sa tatay mo in times of need eh. Kaya hindi mo siya masisisi dun sa time na desperate na siya, pero lumapit siya sa tatay niya. Pero ang napatunayan mo naman kasi nun, Jerry Lee, kahit wala pang ginawa si tatay mo, nagawa mo rin yung kailangan mong gawin. It just so happened na talagang naging desperate ka na lang talaga nung time na yun. And for that, nakakatuwa na isipin na talagang yung ibang tao, kahit nandyan yung resource na gamitin yung pangalan ng tatay niya, ginagamit pa rin talaga nila na makatayo sa sarili nilang pa. Diba? Astig yun, diba? Astig. Yeah, thank you. Well, yung sa akin naman, kasi din parang, actually, medyo may selfishness din siya na pinanggalingan. Kasi, pag nag-a-ask din ako ng help sa tatay ko, parang nakikita mo yung ibang tao, lalo na nung time na wala pa akong, experience, na parang mamata-matahin ka ng tao na, dahil lang, tatay mo si Brad Pitt, kaya ka pwedeng mapasok dito. So, ayoko yung feeling na ganun. Kaya, simula din nun, parang sabi ko, sige, talagang ipoprove ko muna yung self ko. Gain experience before I can ask help from my dad. Pero marami ring times na, yun nga, being a freelance actor, sobrang hirap din talaga. May times din na parang mag-give up na ako. And may times din nasasabihan ko rin yung tatay ko ulit na magpapatulong ako. Tapos bigla naman ako magkaka-project. Ganun din ulit. So, parang nagiging cycle siya. And syempre hindi ko rin naman ipagkakait yung self ko. Pagka rin naman merong mga invitations for us, like yun nga yung sa Wawawin or nag-guesting kami sa Family Feud together, ganyan. Syempre, I'll say yes to those din naman. Ba't ko naman, di ba, pipigilan yung sarili ko kung meron naman nag-invite sa amin to join those shows together. So, ayun. Thankful din naman ako syempre with what I have. Pero, ayun lang din. Gusto ko lang talaga ma-prove yung self ko to others na I can do it even without my dad's help. Ayun. And I can confidently say that now na I can do that. So, ayun. Good job, self. Thank you. Thank you then for acknowledging. Pero ang ganda ng kwento mo Pero, yun nga, gusto ko lang itanong,
meron bang instance na may nag-call out sa'yo na kaya ka lang naman nandito ginamit mo yung Brad Pitt card mo o sa awa naman ni Lord wala namang ganong instance? Wala silang karapatan sabihin sa'yo yun ngayon? Wala naman. I think, wala silang karapatan, I would say. Siguro nung una lang nga, nung starting na parang hindi pa nila ako, kilala or wala pa akong masabi din na parang experience. Yun yung medyo nafe-feel ko. Kahit hindi nila sabihin, like face to face, parang mafe-feel mo naman yun na parang medyo off, ganyan, or minamata ka. Pero never naman directly, thankfully. So, ayun. Pero yun rin yung hindi nagigets sa mga tao na double-edged sword yung pagiging nepo baby na in a sense pag meron kang naging achievement na nakuha mo sa sarili mong accord, pwede nilang i-discredit yon na gamitin na sabihin ito kasi anak ni ganito to and at the same time pag hindi naman nila hindi mo na-reach yung expectations nila sa'yo, pwede nilang gamitin naman against sa'yo na, yung anak ni ganito, hindi naman siya sumisikat. Yung ganon. Yun rin yung disadvantages ng nasa kalagayan mo Yes, sobrang totoo. And feeling ko kaya din ako medyo nagsistay away from comedy kasi may fear pa din ako with being criticized for it and yung ma-compare sa dad ko. Parang ngayon, nakakatuwa din na parang napupunta rin ako sa world ng comedy through the podcast nga na ang dami kong nami-meet na comedians, halos lahat ng guests namin, comedians, kasi parang yun din yung nagugustuhan ng audience namin, yun din yung nag-work for our podcast. So, parang napupunta ako sa world ng comedy pero in a different way. Kaya nakakatuwa din kasi mas lalong lumiliit yung mundo namin ng tatay ko. Pero hindi kami nagka-clash. Parang mas nag-work together pa kami. And yung mga nagiging friends niya from before, ngayon nakikilala ko na din, gano'n. Na dati parang very shy girl lang ako pag behind the scenes sa mga backstage. Wala akong kinakausap. Tapos ngayon parang nung, for example, Family Feud guesting, nakasabay namin yung Cool Pals, ganyan. So, parang nakakatuwa na, oy, hello, gano'n. Kakilala ko na rin sila. Kaya parang yung network din, mas lumalaki and mas nagiging ka-close ko na sila and mas naintindihan ko na rin yung world nila compared dati na parang bystander lang ako, gano'n. Out of curiosity, wala bang nagtangkang maligaw sa'yo na komedyante? Kasi katulad yan, pencil box, maraming siraulo dun ano lang. Wala naman. Wala naman. Kasi usually, yung mga nagiging boyfriend ko, parang sa work, in terms of acting ko sila nakakasama. Pero more of prod people din sila. Pwede naman natin pag-usapan yun. Actually, yung first ex ko, nung college pa ako. So, talaga, 6 years kami and busmate ko siya. So, tag-Ateneo siya. And then, yung pangalawa, Phil-Am naman siya. Okay. Tapos, photographer siya. So, na-meet ko siya dahil meron kaming pinuntahan na event for parang theater group kami. We were helping out families, ganyan, as therapy. Tapos, photographer siya for that event. So, naging kami for 2.5 years, but it didn't work out. Tapos yung pangatlo ko, afam din. Naman okay, siya. Okay. May Naman pattern siya. tayo. Tapos, siya? Naman, kung alam niyo yung NAS Academy, yung NAS Daily, yung yes. Nasir, so that's 1 minute, see you tomorrow. Yun. So, yung naging boyfriend ko doon, mentor naman siya sa NAS Academy. So, they were teaching us how to do content creation using their way. Parang ganon. So, yung time na yon, online class siya. And then, after nung 6 months na course na yon, naging kami, he flew here sa Philippines. So, we were together for
like a year. Pero it didn't work out again kasi ano siya, nomad siya. So ang hirap. Na-travel siya ng travel, ganyan. And then yung last naman, Irish Wait, naman wait. siya. And Bago matuloy, sorry, out of curiosity lang. Yung naging kayo ba para ma-maximize mo na ito lang yung course mo hanggang ganito lang para ma-extend lang yung ano. Kasi mentor, di ba? yeah. So, Sorry, yung question is... Yung naging kayo ba, parang na-extend ba yung ano, Yung course. Yung course. Yung course. Medyo. Actually, kasi parang ano din siya eh. Parang life coach din siya. Pero ayaw nga namin ma-blur. Parang ano, minake sure namin na okay, hindi mo na ako mentor ha. Ganon. Jowa mo na ako, ganyan. So, at that point then, hindi naman na naging weird. Kasi parang even during the sessions, parang very ano na kami, mas similar wavelength, ganyan. So, nagkakaunawaan na even that time. So, naging okay naman na yung relationship namin during that time. Tapos yun nga, since professional kami pareho, we only did our relationship after the course na. So, ayun. And then yung last ko nga was Irish. And actually, mahilig siyang manood ng comedy shows. Kaya din mas naging close ako sa Comedy Manila during that time. Kasi we would always watch sa PGC. So, ayun. Ayun yung mga exes ko. Kaya wala pa po, hindi, English lang talaga. So, yung mga conversations ko, mga away namin, all in English. Kaya, laban. Akala ko nakikipagbati ka na lang pag nag-aaway na kayo ni English eh. O, sige, bati na tayo. Ay, siyempre, magaling din tayo sa English. Miriam College tayo. Oo, tama. Okay. So dito na tayo sa last part ng interview natin. Kailangan lang natin naku-curious lang kami kasi ng konti pa sa tatay mo. Yung isang tanong, since ikaw nga, mga Nepo baby questions to, since ikaw nga isang Nepo certified na good kind of Nepo baby, gusto naman namin magtanong tungkol ulit sa father mo. Hindi ka ba nagsasawa pag tinatanong ka tungkol sa tatay mo? Hindi naman. Kasi nakakaaliw din naman na ikwento sa mga tao. Usually yung question na natatanong nga sa akin is paano nga siya sa bahay. And nakakaaliw din kung paano mag-react yung mga tao every time na sinasabi ko nga na very quiet siya. Kasi usually, nagugulat yung mga tao. And gusto ko rin i-share yun sa ibang tao na ito yung side na hindi nyo usually nakikita. So never naman akong nagsawang ikwento din yun. Yun, ang ganda. Ang ganda nun. Oh, yung next question ko naman. Thank you. Ano yung pinakaayaw mo sa tatay mo? Pinakaayaw? Well, yung isa is hoarder siya. Okay. So, mahilig siyang bumili ng mga anik-anik. Tapos, ayaw niyang itapon. Kahit yung mga box, ganon. So, hirap na hirap kaming pamilya pagka ang dami niyang online shopping, ganyan. Tapos, ayaw niyang itapon. Gusto niya, parang feeling ko, gusto niya yung table niya o kung nasan man siya, laging merong gamit. Parang bawal merong space. So, gusto niya laging may anik-anik dyan, abubot or art or kung ano man. So, ayun. Medyo frustrating, pero livable. We have to work around him na lang, ganon. Space mo, kalat mo, pero yung the rest ng bahay, we'll try to clean, ganon. And yung last question about your dad, tinanong na natin yung pinakaayaw mo. Siyempre yung opposite naman. Ano yung pinakagusto mo sa tatay mo? Ayun, like mentioned a while ago, na yung work niya nga is magpatawa ng mga tao. Kasi ang dami ng problema dito sa mundo, and yung trabaho ng mga komedyante is to make life lighter, to make life easier to digest. So, nakaka-proud talaga na
yung trabaho ng tatay ko is yon, magpasaya ng mga tao. Isang habol na lang. Ano yung pinaka-proudest na achievement ng tatay mo na parang pag nakikita mo yun, gusto mo talagang ipagyabang sa mundo na tatay mo siya? I think yung kahit magulo din siyang tao, alien din talaga kasi yung tatay ko. Pero napaproud naman ako na napalaki niya din kaming tama. I would like to say na kaming magkakapatid, very close kami sa isa't isa. Okay. I would say na matino naman kaming tao overall. Parang we care for each other. Ganyan. So, ayun, I think testament kami talaga na matino silang mga magulang. Ayun. Ayun, ang Oh. ganda na. Siyempre, credit din kay mom mo, di ba? Hindi lang naman siyempre kay Yes, Brad Pitt of course. Wait lang, pwede ba akong umirat lang ng isa? Sige. Go. In-expect ko sana yung sasabihin ni Jerry Lee yung munggo. Yun yung proudest kong sinulat ng tatay ko. Oo. Ano yung hirit mo? Yun ba yung hirit mo, Tito P? Oh, yung munggo. Yun lang. Pero, sorry, Jerry Lee, ang ganda, buti napasok mo rin, Tito P. Ano yung pinaka-favorito mong joke ng tatay mo na parang kahit ilang beses niyang ihirit na tatawa ka? Okay, yung favorite ko talaga is yung mahaba tong joke na to kasi storytelling siya. Pero alam to ng mga followers talaga ng tatay ko, yung fire truck. So merong story yun about the fire truck, yung fireman, yung fire station. Kung alam nyo yun, the best kayo. May idea, Favorite ko idea yun ako. talaga. Para lang dun sa mga hindi Oo. may alam. May Oo. Google kaya nila yan para lang dun sa mga hindi nakaalam. Kasi parang sabi mo nga mahaba kung ikikwento mo pa eh. And baka hindi mo may deliver Oo. ng tama since joke ng tatay mo yan eh. Tingin mo ba nasa internet ba yan? Hindi ko sure, pero manood na lang kayo ng show kasi halos every show sinasabi niya yan. Yan, okay. So, more reasons for you to watch yung mga shows ni Brad Pitt. Live. Okay. Yes. Tito P. Hindi ko alam kung kasi kagalang-galang to si Jerry Lee, anak ni Brad Pitt to eh. Kailangan pa rin natin itanong yung mga machong chismisan signature questions natin dahil wala naman nakakaligtas dito eh. Yung mga bigating personalities tulad nila Attorney Chel Jokno, sinagot to. Attorney Chel Jokno, si Miss Tuesday Vargas, sinagot to. So, Jerry Lee, ready ka bang sagutin yung mga machong chismisan questions? Ready. Okay, sige. So, Jerry Lee, para sa'yo, since artista ka naman ngayon, kung sakaling gagawing pelikula yung buhay mo, sino yung gusto mong gumanap sa'yo bilang artista? Well, kung pwedeng ako na lang sana. Pero, Pwede, kasi maganda ka naman. Pero siyempre, mas maganda iba yung gaganap sa'yo, di ba? Oo, si Shuvi Entrata. Feeling ko. Pwede actually. Medyo diba? medyo sobrang may resemblance. din siya. Maganda Shuvi. Para doon sa mga listeners ng Machong Chismisan, alam kong matatanda na kayo, hindi nyo kilala si Shuvi. I-google nyo lang si Shuvi. Sa PBB siya yung galing. Siya yung nakaaway ni Vice. Hindi naman sila nag-aaway. Ano ka ba? Hindi naman. Pero pinaringgan lang siya ni Vice. So, yun. Di umano, para safe. Oo, pero hindi. Talaga. Siya, lovable din siya talaga. Meron lang talaga naging issue. Pero naintindihan ko din naman kung saan siya nanggagaling. Kasi doon talaga siya lumaki. Pero I think as a person, kung hindi siya doon pinanganak, mas Ba't iba ba yung tubig doon? hindi sila mag-aaway. Ano bang problema sa tubig doon sa lugar na pinanggalingan ni Shuvi? Anyways, next question natin. Tito B, gusto mo ikaw na yung magtanong o... Ikaw. Ayokong mayari kay Brad Pitt. Sige, yung next nating question is ano yung pinaka-paborito mong mabahong amoy? Paboritong mabahong amoy? Sige, para hindi ka mahirapan, bibigyan kitang sample.
Ako, ang paborito kong mabahong amoy, pag kinalkal mo yung tenga mo, pag nagtrabaho ka buong araw or nag-commute ka buong araw, tapos inamoy mo siya dito. Or yung pag medyo matagal kang hindi nagkuko, tapos tinanggal mo yung lint doon sa kuko, yun ang pinaka-paborito kong mabahong amoy. Pero nagkaroon din ako ng phase sa buhay ko na tumatambay ako sa tabi ng basurahan kasi gusto ko yung amoy ng basura. Ako Yun. naman, para may example ka rin. 'Di ba yung pag nagugupit ka ng kuko sa paa? 'Di ba may after smell 'yun? Kasi yung mga naipit na dumi doon sa So parehas tayo. Yeah. Ganda. Sobrang kadiri naman nung sa inyo, pero sa akin, hindi naman ganun kakadiri. Siguro, yung amoy ng nail polish. Ganyan. Tsaka yung remover. Parang ang sangsang nun. Pero sa akin, parang okay naman siya. Naamoy ko siya. Like, kaya kong mag-breathe in, ganon, habang nag-nail polish. Ayan. Pero pangako mo sa amin, Jerry Lynn, hanggang dun ka lang ha. Huwag ka nang i-step up dahil medyo nakaka-addict na yung mga higher level ng amoy na ganito. Yeah, hindi na. Pansin ko nga hindi nalalayo si Jerry Lee sa mga rugby boys eh. May tendency no? May tendency. Bakit? Magkamoy yun eh. Magkamoy yun. Baka pero hindi pa tayo maabot sa level na yun. Thankfully. Okay. Ito na. So, konting pasintabi lang, Brad Pitt ha. Seryosong pagbibigay respeto po sa iyo, Brad Pitt, kung mapapakinggan pa po ito. Kasama lang po talaga ito sa tinatanong namin. Jerry Lee, ano ang paborito mong porn search term? So, para doon sa mga ibang hindi alam kung ano yung porn search term, Tito P, ano ang paborito mong porn search term para lang medyo magkaroon ng idea doon sa mga hindi alam? Japanese, yan. So, hindi medyo alam na natin na konti. Sa akin naman mas specific, Jerry Lee. Japanese group POV. Okay. So sa'yo, Jerry Lee, ano yung... Mga blurred ba tong mga to? Or hindi blurred? Medyo blurred. Actually, maganda yung tanong mo. Merong uncensored Japanese. Pwede mo namang idagdag yun. Japanese group POV uncensored. Pwede mo namang idagdag yun. Pero ikaw, Jerry Lee, kung sakali lang na kailangan mo mag-search ng porn, ano yung possible na gagamitin mong porn search term mo? Para sa mga female listeners natin dyan, na gusto ng mga may storyline talaga, na created by a woman, ganyan. Etong na to, Belleza yung name niya. So, Bellesa yung spelling. Gusto mo yung spinal ko talaga, no? Para i-search sa akin. Sinusulat ko, D-E-L-L. Very siya. Bellasa. Belleza. Hindi ko sure kung tama yung pagka-pronounce ko, pero ganon. Okay. So, siya talaga, parang women-centric. Put into mind yung gusto ng mga babae, ganyan, na may storyline, very parang caring and thoughtful yung partners, ganyan. So, ayan. Sana, informative yung sa akin. Sinearch ko siya, lumabas yung website ng Lasal eh. Ha? Wait. To be fair kay Jerry Lee, 'di ba nabanggit mo kanina na pareho kang sa harap at saka sa likod ng camera. Doon lumalabas dun sa taste mo kasi maganda yung cinematography nila. Yes, diba? Alam mong babae ang marunong pag tinitingnan yung cinematography, lighting, story. Thumbs up dun sa choice mo. So search nyo na yan. Pero anyways, gusto lang namin magpasalamat ng marami sa iyo, Jerry Lee, for guesting dito sa show na to. To be honest, ang story kasi nito, Tito P, kaya nag-start yung guesting ni Jerry Lee dito. I was browsing through TikTok and then nakita ko nga yung Pillow Talk podcast na TikTok account. And then I just sabi ko, ito yung kilala ko to, napanood ko to sa Wawawi before, so nagpa-podcast na pala siya ngayon. And I would really love to collaborate with the Pillow Talk podcast. And yun nga, nandito ngayon si Jerry Lee. So, thank you, Jerry Lee, for answering to my message na mag-request na mag-guest ka dito sa Machong Chismisan Podcast. And sana na-enjoy mo yung guesting mo ngayon dito sa
Machong Chismisan Podcast. Yes po, I did. And thank you din po for reaching out. Thank you for having me. This is actually my very first podcast na guesting. So, salamat po sa inyong dalawa na binakinggan nyo yung story ko. And naging interested din kayo sa kwento ko. And hopefully sa listeners din natin. Ayun. So, invite mo lang sila ulit. Tuwing kailan naglalabas ng bagong episode ang Pillow Talk Podcast? Wala kaming exact day, pero we try to post one every week. So weekly din kami nagsushoot and weekly kami nag-release ng episode. So kaka-release lang din ng episode namin with Miss Tuesday. So hopefully pakinggan nyo yun, mapanood nyo yun. So thank you again for having me here po sa Machong Chismisan. And also follow me na rin po sa Facebook, Instagram, and TikTok na din po. Gaya ng sabi ni Sir Makoy. Yan. O, tapos, thank you again, Jerry Lee. Maraming salamat. Pakinggan nyo yung Pillow Talk Podcast whenever you have the chance. Pero isang mabilis lang, batiin lang natin ng mabilis yung mga kaibigan nating podcast. So, pagkatapos nyo makinig ng Machong Chismisan, pagkatapos nyo makinig ng Pillow Talk Podcast, pakinggan nyo naman yung mga friends natin. Nandyan yung Backtrip Podcast, Tigas Tito Podcast, Pinoy Mimiology Podcast, yung 25% podcast na kasama si Jasper Reyes, 3040 Podcast, MJ's Bubble Podcast, Fanboy Chronicles Podcast, Galingan Mo Naman Podcast, yung Tatay Hood Podcast, Kislot Chronicles Podcast, Kunichi Mates Podcast kasama si Masahiro Nyoka, at saka syempre yung mga kaibigan natin from Minimum Wage, Maximum Wage Podcast. And shoutout lang ng mabilis sa mga Patreons natin, si Cujo, Olayo Sinpri, Kay Gandahan, si Dar Almeda, si Wilbert asawa ni Beng, Darwin Busuego, si Jimbo, Jason Bonsa, June Magtuyo, saka si Iser Patalen, at ang patron ng mga Patreon, si Miss Len Mackenzie. At syempre yung kasama natin sa pagpapapayat natin, mahal natin, syempre, Kitorific PH, na rebranded na ngayon, Tito Pisa. The Freshness. The Freshness. So check nyo lang sila sa Facebook page nila, The Freshness. Kung nasa Metro Manila kayo, pwede nyo check yung mga Grab applications nyo para mag-order sa kanila. Yan. Jerry Lee, nakapakinig ka ng isang episode. So sa last part ng episode, sasabihin namin yung pangalan mo and kailangan may catchphrase ka ha. So isip ka na habang ngayon. Tito P, invite mo naman sila, Tito P, sa social media pages mo. Sa kanila pwede i-follow, Tito P? Sa Tito__P kung gusto nyo makita ng 40-year-old na nagsastruggle umakyat sa bouldering. Yan. At ako naman, mga kaibigan, follow nyo kami sa social media pages namin, Machong Chismisan sa lahat ng social media platforms. Ako naman, Showbiz Bro sa lahat ng social media platforms. At kung may awa kayo, patreon.com/Machong Chismisan para magbigay naman kayo ng pang milk tea natin dyan. At yan, mga kaibigan, ang ating latest episode ng Machong Chismisan. Kasama natin, the very beautiful Miss Jerry D. Salvador ng Pillow Talk Podcast na laging nagsasabing, ano yung catchphrase mo, Jerry Jerry? Salvador, ang hardworking Nepo baby. Yan, the good kind of Nepo baby. At kasama rin natin, syempre, ang teki tito natin, si Tito P, na laging nagsasabi, Honesty is the best. At ako naman po si Makoy Para, your showbiz bro, na laging nagsasabi, lagi niyong tatandaan, guys, ang tunay na macho, chismoso. Have a great day, everyone. Bleep! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.